maging, author ng mga magagandang book. Power, di ba? Yung iba maging successful, businessman, businesswoman. Grabe. Woo! Power. Nag-yes ma'am na yan. Okay. So nga, yung obedience, ito nga yung obedience. Obedience is an act of worship. Pagkama sa Panginoon. Isipin pa si Lord, Diyos, exhort the Lord. Ano pagkakaiba? Sa Old Covenant, obedience is important kasi pag di ka nag-obey, wala kang blessing. Actually, you will be cursed sa Old Covenant. Pero anong napakapalag natin ngayon? Kasi we are living under Grace Covenant. Ano yun? Na hindi na required ng Diyos yung obedience mo. Ano gagawin ng Diyos? I-bless ka muna ng Diyos ng sobra-sobra. Hanggang matanggap mo ng grabe sa kalang Grabe. kaya dito ko may narinig kayo yung testimony. So, hindi ako tapos ang Diyos. So, ano naman yun eh? Kasi ang katapatan ng Diyos, hindi nakabasa. Katapatan mo o sa kabutihan mo, never. Nakabasa yung katapatan ng Diyos sa pag-ibig niya sa iyo. Amen? Amen. Di ba nakita mo kahit kung may mga failures ka, hindi nagpapago ng Diyos. Nandun pa rin yung guidance niya. Nandun pa rin yung blessing. To show na unmerited kasi yung blessing. Yung obedience, bunga na lang yan ng pagpapalan ng Diyos. Okay. Kasi pag ang thinking mo pa, kailangan mo ito. Yung ginawa ko, bless, ay, mapapagod ka. Ako bubustrate ka. Kasi bakit? Hindi tayo perfect. Pero pag ang fondasyon mo, Lord, salamat. Salamat po. Iba yung tingin mo sa mo. Maging layo yung kasalanan. Kasi alam mo, na hindi galit ang Diyos sa'yo. Alam mo, na mahal na mahal. Amen? Amen. Naman natin. So, sabi ito, no? Number 3, God smiles when we praise God or thank God for His love. Hindi daw siya sulay yung pagkakulang. Hindi na yung mga pagkakulang. Amen. Every moment, thank you. Alam mo, ano na yan tayo? Worship. Sabi ko nga yung purest worship or intimate worship, nangyayari hindi sa church. Nangyayari ito pag sa labas ka at iba ang ginagawa. Kunyari sa office ka, may ginagawa ka, bilang naalala mo yung kabutihan ng Diyos, I think, intimate worship. Kunyari, si Gado, di ba? Ako nagkakaroon ng bubo. Pagkaroon niya ng tak, pinatamaan yung kamay ko. Si Lord. Intimate worship yun. Tama? So, hindi ko lang yan. Ang ganda yung alam sa church, yes, we can worship God as a church, no? As a group. But yung intimate worship, nangyayari yan sa labas ng Diyos. Doon paniwala. Lalo sa mga pagkakataon na hindi mo inaasahan. Doon nangyayari yung pure and intimate worship. Ngayon ba, kapatid? Amen. Sabi ito, we should praise God continually. Sabi niya sa Ephesians 5:18, in times of trouble, or in good times, or in bad times, we should give thanks. Hindi na kapasalamat sa Diyos pag in good times. Eh, paano pag in tough times? Dapat, in all times, we should give thanks. Grabe ang mabuti ng Diyos natin. Maraming, sabi tingin mo lang paligid mo, sarili mo. Dahil mo nang papasalamat sa Diyos. Salamat ka na, isin ko ka eh. Ibig sabihin lang yun, may purpose pa ang Diyos sa buhay mo. Di ba? Amen. Kung di ko natulog lang, di ka nagising. Tama. Pero the moment na nagising ka, pasalamat ka Lord. Another day of the journey. Nakasama ka. Amen. Minsan lang, sabi ko, minsan naniniwala ko, nakatingin tayo sa mga material. Although mahal ng material and God will bless us, pati paniniwala ko, hindi pagkakait ng Diyos. Kaya lang, pag siya ka nakatingin lagi, nakabahati lagi, ang parang salamat mo. Minsan hindi ko magpapasalamat. Kasi may times na wala eh. Pero ibig sabihin wala, eh wala talaga. So kasi yung wala, meron eh. Wala, hindi ba? Kasi sabi sa Bible, God created all things out of nothing. Kaya pag nothing, salamat ka. Bakit God?
Yung faith natin. Kasi out of gratitude. Aba, kasi may kasalanan dahil sa lahat ng bagay. Sa iba ng Bible, pagpasalamat mo na nga, yung mga bagay mo natin sa iyo, pasalamat mo na siya. Diba sabi daw, pag manalangin ka, at yung mga tanggap mo na to, at, ano sabi? Matatanggap. So, ewan, pinasalamatan ng Abel yung kotse niya. Kahit di ba lumarating. Grabe. Bakit muna? Sige, hindi ko na alam. Pinasalamatan ka ng kotse. Apoy ito mga kapatid, we should learn to give thanks. Kahit ako wala pa rin, we should learn to salamat. Sinabi mo na agad, good future. Amen? Amen. Meron ka ng good future. Pag ano na yung silyado na yun ng ating Panginoon. Hindi na magbabago. Amen? Amen. Number 4, God smiles when we use our ability. Isa sabi ko, yung ating gift, talent, ginagamit ba natin to para sa ating Panginoon? Alam mo, hindi lang para sa ating Panginoon. Kung ginagamit yung gift mo para to gain wealth, para magkaroon ka ng wealth, dapat yung mga Diyos, ginagamit niya. Alam mo, pag namatay ka mahirap, hindi mo dapat isinin ng Diyos. Kasi binigyan na ng Diyos yung ability sa iyo para to gain wealth. Hindi kasalanan ng Diyos. Kasi napakabuti ng Diyos At dito binigay niya lahat Ang dapat mo lang gawin, kung ano yung gift mo, kung ano yung talent mo, ability mo, gamitin mo yan. Sige, well. Kasi hindi kaya nga ng lupa Akala niyo ba yung kaya nga mo, gusto ka na Diyos para sa langit? Hindi, nandito na lahat. Lahat na kailangan mo. Ang kailangan mo lang gawin is learn your ability para makuha mo yun. Well. Kaya kung may gift ka ng teaching, teach. Kung may gift ka na sa mechanic, para na si Kerry, do it. Kung magaling ka speaker, gawin mo. Di ba? Kung magaling ka magluto ka. Use your ability. Sabihin mo. Di ba? Kung magaling ka sumayaw punta ka naman mo. Japan. Use your gift and talent. Hindi siya sinatawa tayo, pero mautak siya. Okay, ito na ang talent ko. Gagawin ko. Okay? Well, natutuwa ang Diyos yun binigyan tayo natin ng gift Di ba? Ano ba si Rich? Si Rich mayaman na talaga siya. Very good. Di ba? Mayaman na talaga siya. Kasi may